Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay narito ako upang sagutin ang katanungan ng isa nating kapatid tungkol sa coronavirus. Ang tanong po niya ay ganito, bakit quarantine? Wala na bang ibang paraan labanan ang COVID-19? Bakit nga ba quarantine ang pinatutupad ng gobyerno para labanan natin itong coronavirus na ito? Tulad ng sinabi sa inyo nung nakaraang video na aking ginawa, ay meron tatlong bagay lamang, tatlong paraan upang malabanan ito. Una ay yung pong sunugin yung virus. Sunugin yung taong naapektuhan nito, patayin siya at i-cremate para sa ganoon kasama yung virus na masunog. Pero hindi po natin pwedeng gawin yan dahil magkakaroon tayo ng problema po sa human rights. Ang ikalawa ay yung vaccine, na kung saan sa ngayon ay meron na natutuklasan na vaccine na pwede na po natin gamitin. Pero hanggang sa ngayon, pinag-aaralan pa kung ito ay magiging epektibo para sa mga naapektuhan na po ng coronavirus. So hindi pa rin po natin ito pwede magamit. Unang-una, siguradong sa panahon ngayon ay mahal ito at mahirap po natin ito mai-avail. Pangalawa, hindi pa po ito sigurado na ito po ay makakasugpo doon sa coronavirus. Ang pangatlo, at doon nga po tayo pumunta, doon po pumunta ang ating gobyerno na ang gawin na lang po ay iwasan natin, ilagan natin at kaya nga po nagkaroon po ng tinatawag na quarantine. Na tayo po na hindi pa naapektuhan ng coronavirus ay mag-quarantine o tinatawag na manatili tayo sa ating mga tahanan, magkulong tayo, magtago tayo sapagkat ang kalaban po natin hindi natin nakikita at ang kalaban po natin ay mabangis sapagkat sino man taong kanyang masalubong siguradong kanyang aapektuhan at kanya pong papatayin. At tayo po ay iniingatan ng gobyerno kaya po tayo po ay pinapa-lockdown o pinapatago sa ating mga tahanan at tayo po ay hindi pinalalabas. Ngayon, ito pong quarantine ay lingid sa inyong kaalaman. Ito po ay ginawa rin po ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Na ang kanyang mga lingkod upang maiwasan ang sakuna, upang maiwasan na sila huwag madamay doon sa mga salot na dumarating sa kanila, ay ipinapayo po ng Diyos na nasa langit na sila po ay mag-lockdown o mag-quarantine. Ang una po nating titingnan ay yung pong sa panahon ni Noah. Alam po natin ang istorya, no? Meron pong dumating na baha na kung saan ito po ay pupuksa sa lahat ng buhay, maging tao o maging hayop man. Pero ano po ang ginawa ng Diyos kay Noah? Para po si Noah po at ang kanyang pamilya ay maligtas sa tiyak na kapahamakan na idudulot po ng bahang gunaw. Ang aking pong babasahin ay naandun po sa Genesis at ang kapitulo po ay 7. Sisimulan ko po ang pagbasa sa Gis at ito po ay hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Pagkaraan ng 7 araw, ang tubig ng baha ay umapaw sa lupa. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noah, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan. Ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, pumasok sa daong si Noah, si Shem, si Ham at si Hapet na mga anak ni Noe at asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila sa bawat mailap na hayop ayon sa kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kanyang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri, at bawat ibon ayon sa kanyang uri,
lahat ng sari-saring ibon. 15. Sila'y sumakay sa daong kasama ni Noe. Dalawa-dalawa, lahat ng hayop na may hininga ng buhay. Verse 16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng mga laman. Pumasok sila gaya ng inutos sa kanya ng Diyos. At sila'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Ano ginawa ng Panginoon? Nung nagsisimula na ang pagbaha, sila po ay ipinasok sa daong. Sa ibang salin po, sila po ay ikinulong. Sila po ay nilockdown. At alam po natin ang nangyari, 40 days, 40 nights, ang pagbuhos ng malakas na ulan at pinuno po ang buong sanlibutan ng tubig. Ngayon, sila po yung iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng quarantine. At ano po nangyari pagkatapos po noon? Ang baha po ay tumagal ng 150 days. At hindi lang po yun ang tagal ng kanilang itinagal. Umabot sila po ng mahigit kumulang 1 taon na sila po ay naandun lamang po sa daong. At ito po ang naging resulta. Verse 23, namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nalipol sa lupa. At ang sabi, tanging si Noe at ang kasama niya sa daong ang nalabi. Sa ibang salin, ang sabi, sila lamang po ang natira. Dahil sila lamang po yung i-quarantine. Sila lamang po yung nanatili doon sa kanilang lugar na sila po ay ikinulong o ni-lockdown ng ating Panginoong Diyos. So, meron pong magandang ibinubunga yung quarantine. Sa panahon ngayon na meron pong virus na lumalaganap, ito po rin ang dapat nating magawa. Tayo po ay manatili sa ating mga tahanan. Tayo po ay magkulong habang ang virus na ito ay nalanalasa at humahanap po ng kanyang mga binibiktima. Hindi lang po ito ang pangyayari. Kung tatandaan niyo po doon sa Exodus sa panahon ni Moses na kung saan ang bansang Israel ay dumaing sa Diyos at humihingi ng tulong na sila po ay palayain sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Sinugo ng Diyos si Moses upang pakiusapan ang hari ng Ehipsyo upang sila palayain. Ngunit nagmatigas ang hari ng Ehipsyo, yung paraon. Siyam na salot na ang pinadala ng Diyos, ngunit hindi po natitinag ang paraon sa kanya pong desisyon na gawing alipin ang bansang Israel. At sa pang-10 salot na kanyang pinadala, ang salot na ito ay isang virus na papatay sa lahat ng mga panganay sa buong lupain ng Ehipsyo. Wala po yung itatangi. Lahat po mamamatay. Kung ikaw ay nasa Ehipsyo, ang pamilya mo ay nasa Ehipsyo, ang panganay mo mamamatay. At ito po isang napakabagsik na salot sapagkat ito po ay mangyayari lamang po sa loob ng magdamag. Sa loob ng magdamag, lahat po, wala pong itatangi. Lahat po ng panganay na naroon po sa lupain, sila po ay mamamatay. Pero ano ang ginawa ng Diyos para ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga tao ay maligtas sa salot na ito? Ang ginawa po ng Diyos, ganito po ang kanyang inutos sa mga taong ito. Dito po sa Kapitulo 12 at ang talataang aking babasahin po ay nasa 22. Ganito ang bilin niya. Sabi niya kasi talagang siguradong mamamatay ang lahat ng mga panganay. Pero para hindi kayo maapektuhan, ganito ang inyong gawin. Sabi po ng Diyos sa 22, Exodus Kapitulo 12, talatang 22, kayo'y kumuha ng isang bigkis ng isopo,
inyong ilubog sa dugo na nasa palanggana, at inyong pahira ng dugo ang itaas ng pinto, ang 2 haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Sino man sa inyo, sabi, ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Anong sabi ng Diyos? Maglagay kayo ng dugo doon sa pintuan, sa hamba ng inyong pintuan, sa taas at sa dalawang pagitan. At anong sabi ng Diyos? Magkulong kayo sa inyong bahay. Manatili kayo sa inyong bahay. Huwag kayong lalabas ng bahay hanggang sa kinaumagahan. Ano po nangyari ng magdamag na yon? Nagsisigawan po ang bawat pamilya sa bawat bahay ng buong lupain ng Ehipsyo. Ang lahat po ng panganay ay namatay. Ngunit yung mga Israelita, ang kanilang pamilya na natili sa kanilang bahay, ay hindi po nadamay. Sila po ay nakaligtas sa mga salot na ito na dumating sa Ehipsyo. At ang nagbunga noon, nagbago ang isip ng hari at sila po ay pinalaya. At nawala na po sila sa pagkaalipin. May pangatlo pa po na nangyari sa panahon naman ni Isaiah, na kung saan muling nagalit ang Diyos at nagpadala uli sa kanila ng sakuna. Ano po ang ginawa ng Diyos? Ang sabi po sa panahon po ito ni Isaiah, at ito po ay mababasa natin sa Isaiah Kapitulo 26, at ang talataan pong aking babasahin ay naandun po sa 21, at babasahin rin natin po ang 20. Ganito po ang ating mababasa sa banal na salita. Sapagkat ang Panginoon ay lumabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nanirahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Lilitaw naman sa lupa ang dugo na nabuhos doon, at hindi natatakpan ang kanyang napatay. Mabagsik po ang galit ng Panginoon. At sa bagsik ng galit ng Panginoon, gusto niyang patayin ang lahat ng tao doon sa lupa. Ngunit, naisip ng tao ang kanyang mga lingkod. At ano po ang kanyang pinagawa. Ang sabi po doon sa 20, ganito po ating mababasa. Ikaw ay pumarito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong pintuan sa likuran mo. Magkubli ka sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. So, ang payo po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayang Israel, ay manatili sa kanilang mabahay hanggang sa ang kanyang galit ay mawala. Sa mga tuwid, 3 pagkakataon po yung ating binasa na nasa Biblia, na ang 3 pagkakataong ito na kung saan ay nagkaroon ng salot, nagkaroon ng sakuna. Ang tanging payo ng Diyos ay manatili sa ating mga tahanan upang tayo ay huwag madamay sa kamatayan. Sa panahon ngayon na nagkakaroon po ng pandemic, nagkakaroon po ng epidemya sa lahat ng lugar sa ating mundo, na ang epidemic na ito ay pumapatay ng mga tao. Ang alam po natin sa ating mga sarili na ang magiging payo sa atin ng Diyos ay manatili tayo sa ating mga tahanan hanggang sa ang virus na ito ay lumisan. Sana po sa maikling video na ito na ating pong ibinahagi sa inyo ay makatulong ito upang maunawaan natin bakit tayo pina-quarantine, bakit tayo naka-lockdown, bakit tayo dapat manatili sa ating mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.